Binuksan ko na ang membership sa aking channel. Maaari kayong maging member sa pag-click ng join na makikita sa tabi ng subscribe button. Ang mga members ang aking isa-shoutout sa mga video at magkakaroon sila ng badge. Maraming salamat at ngayon simulan na natin ang pang-siyam ng parte ng The Return of the Mad Demon. Ang nakaraan. Tinanggap na ng Union Master ang challenge ni Lee. Sinabi naman ni Lee na tigilan niya na ang palabas kapag may pinapagawa sa kanya. Ikinagalit ito lalo ng Master. Sinabihan naman ni Lee ang lahat na ang labanan na ito ay one-on-one lamang sa pagitan niya at ng Union Master. Hindi pa tapos magsalita si Lee, may isang lalaki na nagbato ng axe papunta sa kanya. Nakuha ito ni Lee at binato pabalik sa lalaki. Nagulat ang lalaki sa bilis nito, at tinamaan ang kanyang ulo. Bumagsak ang lalaki at duguan. Itinuloy ni Lee ang sinasabi niya na papatayin niya ang kung sino man ang sumingit sa laban. At dito nagtapos ang pang-8 parte. Magsisimula ang pang-9 ng parte sa paghahanda ng Union Master para sa laban. Sinabihan niya rin si Lee na masyado siyang maingay, at napangiti na lang si Lee dito. Ilang saglit lang, lumingon si Lee dahil lumapit si Gunpyeong para ibigay ang kanyang espada. Sinabi ni Gunpyeong na gamitin ni Lee ang no dashi ni Gunpyeong. Matulis ang blade ng espada ng Union Master, pero ang no dashi ni Gunpyeong ay maganda rin naman gamitin sa laban. Napaisip naman si Lee kung bakit binibigay ni Gunpyeong ang espada niya dahil katulad iyon ng buhay ng tao sa Murem. Binibigay pa rin ni Gunpyeong ang kanyang espada, at napangiti na lang si Lee. Kinuha na ni Lee ang espada at sinabing, ibabalik niya ito pagkatapos ng laban. Naghanda na rin si Lee para sa laban nila ng Union Master, at inaya-ena ni Lee na magsimula na sila. Makikita dito na ng gigihil na ang Union Master. Bumaba at lumapit na ang Union Master. Inilabas niya na ang kanyang espada para makapaghanda na sa laban nila ni Lee. Inikat-ikot ni Lee ang kanyang espada at tinutok sa Union Master. Nakita ito ng Union Master, at umatake. Nakita ito ni Lee, at tumakbo ng mabilis papunta sa Union Master. Pag-atake ni Lee, nagsalubong ang kanilang mga espada. Nagkaroon ng matinding pagsira sa lupa dahil sa atake nila sa isa't isa. Umatake ng umatake ang dalawa sa isa't isa, at nagkatitigan sa laban. Laban lang sila ng laban hanggang sa patuloy pa rin ang pagsira sa lupa. Nagulat ang mga tauhan dahil si Lee na iniisip nilang isang errand boy lang ay kasing lakas din ng Union Master. Narinig ni Gunpyeong ang mga sinabi ng mga tauhan at hindi siya sumang-ayon dito. Sinabi ni Gunpyeong na hindi pa nilalabas ni Lee ang lahat ng lakas niya. Habang nasa laban, naisip ni Lee na sumasabay lang siya sa mga atake para malaman ang martial knowledge ng Great Rikshasa sa pamamagitan ng martial arts ng Black Mystic Union Master. Pero mukhang wala nang makikita pa. Umatake si Lee na lalong nasira ang lupa sa tinatayuhan ng Union Master. Naisip naman ng Union Master kung tinatago ba ni Lee ang totoong kakayahan niya. Tinanong naman ni Lee kung napapansin na ba ng Union Master ang kakayahan niya. Biglang umatake ng malakas si Lee na napaatras ang Union Master. Sabi naman ni Lee na huli na ang lahat, at umatake ulit. Napaatras na ng todo ang Union Master. Inutusan naman ng Union Master na patayin ng mga tauhan si Lee. Sumigaw si Gunpyeong at sinabing, anong kabastusan ito, pagkatapos niyang sabihin na patayin ang sarili niya pagkatapos matalo. Sumigaw ang Union Master para patahimikin si Gunpyeong. Naghanda naman ang isang tauhan na ilabas ang espada niya, ngunit sinubukan pigilan ito ni Gunpyeong. Sinabihan ni Gunpyeong ang mga tauhan na wag gumalaw at hanggang sa di nila pinapansin ang utos ng Union Master, ay si Gunpyeong na bahala sa lahat. Napaisip ang lahat at nanatili lang sa pwesto nila. Humihingi na ng tulong ang master sa mga tauhan, ngunit umatake ulit si Lee.
Tinawag ng Union Master si Lee na clan leader, at sinabing maghintay muna. Napangiti naman si Lee dahil tinawag siyang clan leader ng Union Master. Naglaban ulit ang dalawa hanggang sa duguan ang kamay ng Union Master. Tumalon ng paatras ang Union Master. Hinanda niya ang kanyang espada at umatake papunta kay Lee. Habang nangyayari ito, naisip ni Lee na kapag umiwas siya, matatamaan si Gunpyeong at ang mga tauhan sa atake ng sword chi na iyon. Lalong lumakas ang sword chi na hawak ni Lee. Umatake si Lee, at ikinagulat ito ng Union Master. Nagkaroon ng matinding pagsabog. Makikitang malakas ang atake ni Lee sa Union Master dahil nadurudge din ang pader nito. Nagsuka ng madaming dugo ang Master, at di na nakaimak. Nagulat ang mga tauhan. Naisip naman ni Gunpyeong na tama nga siya na tinatago ni Lee ang tunay na kakayahan niya, pero hindi niya inakala na mahigitan ang kalakasan ng Union Master. Lumingon si Lee, at tinawag si Gunpyeong. Kinabahan bigla si Gunpyeong. At sabi ni Lee na maraming naligtas si Gunpyeong dahil sa mga salita niya. Sa susunod na panel, lumapit si Gunpyeong kay Lee at nagpasalamat dahil nagawa niyang maligtas ang mga tauhan dahil sa mga salita ni binigay ni Lee sa kanya bago maglaban. Napalingon naman bigla si Lee para sabihin sa mga tauhan na kung sino man ang naaawa sa pagkawala ng Union Master, lumapit na sa kanya. Bubuksan niya ang daan patunging Ascension para sundan nila kasama ang Union Master nila sa sarili niyang kamay. Kinabahan ang mga tauhan. Napatanong si Lee kung wala bang lalapit. Dagdag pa ni Lee na, merong iilang tao ang gusto sundan ang Master at gusto magsabi na, magandang araw ito para mamatay. Hindi sila magkakaroon ng maraming hansa na hamanin ang errand boy ng ganito. Lalong kinabahan ang mga tauhan. Sabi naman ni Lee na nakakahiya naman, dahil ito na ang last chance nila para labanan ang errand boy. Napalingon ang mga tauhan habang naglalakad si Lee. Nagulat sila dahil dinampot ni Lee ang mask ng Union Master sa lapag. Sinuot niya ito at pinaalala ang lahat. Sinabi ni Lee mula ngayon, siya na ang Black Rabbit Union Master. Gustuhin man nila o hindi, napagdesisyonan na ito ni Lee. Tumingin si Lee kay Gunpyeong, at binato ang espada na ginamit niya. Dinampot naman ni Lee ang sword ng Union Master at tinanong, kung anong pangalan ng sword na ito dahil hindi niya masyadong naitandaan. Ang pangalan ng sword na iyon ay Black Rabbit Tooth. Natawa naman si Lee dahil sa pangalan nito. Napaisip naman agad si Lee na dahil sa kanya na ang sword na iyon, hindi niya dapat ito pagtawanan. Makikita sa mga muka ng tauhan na kinakabahan sila. Inutusan naman ni Lee ang mga tauhan na alisin ang katawan ng former Union Master na lumaban sa kanya nang hindi inaalam ang lugar niya. Pinalinis din ni Lee ang mga pader at sahig. Pinaalala din ni Lee sa kanila na para magtagumpay sa Dark Faction, kailangan magaling sa paglilinis. Kinilabutan ang mga tauhan, at tinanong ni Lee kung ano ang sagot nila, at lahat sila ay sumang-ayon sa sinabi ni Lee. Nag-anunsyo naman si Lee na para makapagsimula ulit, magkakaroon ng meeting ang mga executives. Nagtaka naman ang mga tauhan sa meeting. Sabi naman ni Gunpyeong na susunod na lang siya sa meeting kapag natapos niya na ang paglinis sa paligid. Sinabi hindi ni Gunpyeong ang mga natitirang executives na mauna na sa meeting hall. Pinagmasdan ni Lee ang mga executives na pumasok sa loob. Sinabi niya sa kanyang sarili na simula ngayon, siya na ang Black Rabbit Union Master, hanggang sa malaman niya ang tungkol sa Great Rakshasa. Sinubukang gamitin ni Lee ang sword ng dating Master. Nagulat naman ang ilang tauhan dahil alam ni Lee ang sword technique ng Black Rabbit Union Master. Sa susunod na panel, nasa meeting hall na rin Lee kasama ang mga executives, at pinag-report sila kung ano ang present situation nila. Sumagot naman si Gunpyeong sa kung anong alam niya. Nagpasalamat siya sa generosity ng Union Master dahil maraming warriors ng Golden Phoenix Pavilion ang nailigtas at namumuhay sa Iliang Prefecture. Dagdag pa ni Gunpyeong na bigyan sila ng utos kung ano man ang gagawin nila.
Nagsalita naman si Lee na inexpect niya na kay Gunpyeong iyon. Sinabihan niya rin ang lahat na sundan si Gunpyeong bilang halimbawa. Sabi rin ni Lee na hindi lang matalino si Gunpyeong, pero meron siyang paki sa kanyang mga kasamahan. Dagdag pa ni Lee na matapang na tumayo si Gunpyeong para mailigtas ang mga buhay ng mga tauhan kanina. Tumingin at natuwa naman ang ilang mga executives sa kanya. Napaisip naman si Gunpyeong kung gaano tong klase ba talaga ang clan leader na si Lee. Kakaibang tao si Lee pero binibigyang pansin ang mga ginagawa ng kanyang mga tauhan. At hindi lang iyon, matapang pa si Lee. Nagsalita naman si Lee na kayang makipaglaban si Gunpyeong, at pwedeng gamitin ito sa kung paano man niya gusto. Sumang-ayon naman si Gunpyeong. Inanunsyo naman ni Lee sa lahat na si Gunpyeong ang kanilang talento, utak, at representative executive ng Black Rabbit Union. Sinabihan niya din ang lahat na mag-ensayo pa ng mabuti. Dagdag pa ni Lee na bibigyan niya ng golden letter o pera si Gunpyeong. Naisip naman ni Lee na hindi naman niya sariling pera yon. Natuwa naman si Gunpyeong at sinabing, gagawin niya ang best niya. Tinanong naman ni Lee ang lahat na bakit hindi sila pumapalakpak. Sinabihan niya agad sila na simulan na nila pumalakpak bago pa niya sirain ang mga ito. Sumunod din agad ang mga tauhan, at pinahinto din ni Lee. Sabi ni Lee para magtulungan, para ma-motivate sa isa't isa, para mag-ensayo sabay-sabay, at para maging malakas sa labanan ang lahat, ito lahat ay tungkol sa Dark Faction. Dagdag pa ni Lee na kapag nagsimula silang makaramdam ng galit, paki, o kagustuhan na makipaglaban, isang brotherhood ang mabubuo. At para kay Lee, yun ang tunay na nagpapalakas sa Dark Faction. Meron naman napansin si Lee at tinawag ang isang executive. Tinanong ni Lee kung naboboard ba siya. Sumagot naman sa takot ang executive na hindi naman. Nagalit si Lee at sinabihan siya na kung bored siya, umalis na siya ngayon din. Dagdag pa niya na wag maging isang executive. Pwede siyang umalis, o ayusin ang nasirang pader kasama ang ilang mga tauhan sa labas, o tanggalin ang mga katawan. Agad naman humingi ng tawad ang executive. Sabi naman ni Lee na paano niya nakakayanan na hindi making sa sinasabi ng isang union master. Kinabahan naman ang ilang mga executive. Tinanong naman ni Lee kung saan na nga ba ang sinasabi niya. Sumagot din agad si Gunpyeong kung ano ang sinabi ni Lee kanina. Sumang-ayon si Lee, at tinanong kung sino ang administrator. Agad naman nagpakilala si Administrator Bahyuk. Inutusan agad ni Lee si Bahyuk na bigyan ng golden letter ang Dragon Phoenix Pavilion Master. Gusto malaman ni Lee ang sitwasyon ngayon ng kanilang funds, at i-report agad sa kanya kapag naayos na. Kapag may ginawa naman si Lee, sasabihan niya agad ang administrator. Sumang-ayon din agad si Bahyuk. Napaisip naman si Lee tungkol sa rangkang battle, at tinanong kung kailan nga ba iyon. Nagulat ang mga executives dahil paano nalaman ni Lee ang tungkol dito. Naisip nila na parang Black Rabbit Union Master na siya umpisa pa lang dahil sa kung paano siya magsalita ay natural. Sumagot naman si Gunpyeong na walang pang-araw kung kailan, pero ang lower rank Heavenly General ay nag-e-expect na kalabanan si Lee sa susunod. At yun ay si Red Monkey. Dagdag pa ni Gunpyeong, para tumaas ang rank, kailangan din kalabanan ang Heavenly General White Rooster. Tinanong naman ni Lee kung anong rank ba siya. Sabi naman ni Gunpyeong na pang 5th rank siya sa 12 Heavenly Generals. Napaisip naman si Lee na mataas na talaga ang ranks ng iba. Tinanong naman niya kung nasaan ang respected master nila sa mga nakalipas na araw. Sumagot naman si Bahyuk na ang Heavenly General Red Snake ay mukhang nag-offer sa Great Rakshasa ng Blue-Eyed Beauty na nakuha niya kung saan man. At mukhang malapit na siya doon. Napangiti naman si Lee at sinabing maraming energy ang general na iyon para makuha ang Blue-Eyed Beauty. Biglang napaisip si Lee, na bigla siyang napuno sa galit. Kinabahan naman ang ilang executives dahil sa aura ni Lee. Napaisip naman si Gunpyeong na hindi niya masabi kung ano ang iniisip ni Lee dahil bigla na lang ito nagalit.
Nagsalita naman si Lee na ginagamit pere ng general ang mga tauhan para makapunta sa mga babae. Napatanong din si Lee kung ano ba talaga ginagawa ng Murim Alliance, dahil dapat arestuhin siya. Kinabahan ang ilan at tinanong ni Lee kung meron ba siyang nasabing masama. Napatayo si Lee at sinabing, kahit master niya ang Great Rakshasa, pinaplano ni Lee magrebelde dahil hindi na maganda ang ginagawa ng master niya. Nagulat lahat ang executives sa sinabi ni Lee. Napatanong naman sila kung bakit gusto ni Lee ng rebelde. Dahil ba ito sa na-enjoy lang ng master ang mga pleasure, o dahil bad mood lang si Lee? Pinagsabihan niya naman ang mga executives na kung sino man kakampi sa Great Rakshasa o pipigilan siya sa plano niya, hindi niya na ito bubuhayin pa. Lalong kinabahan ang mga executives sa sinabi ni Lee. Tinanong naman ni Lee kung ano ang sitwasyon ngayon ng Black Reconnaissance. Sumagot si Gunpyeong sa kung anong alam niya. Busy sila masyado sa kanilang sugal at ibang auction businesses. At sa sitwasyon ngayon, wala nang iba pang sektor ang makakalaban nila pagdating sa pera. Tinanong naman ni Lee kung nagbebenta pa rin ba sila ng slaves, at sumang-ayon naman si Gunpyeong. Sabi naman ni Lee na bakit pa sila nagbebenta ng slaves sa henerasyon ngayon. Bilang head ng Dark Faction, hindi niya pwedeng hayaan lang ang ganyang mga masasamang gawain. Nagtaka naman ang ilang executives. Sabi ni Lee na ang Black Rabbit Union ay mag-aayos ng kanilang trabaho bilang parte ng Dark Faction sa pamamagitan ng pagsira sa Black Reconnaissance, at magiging spearhead ng Jangho Slave Liberation Front. Nagulat ang mga executives dahil paano naiisip ni Lee ang mga iyon. Naisip din nila na kailan pa nagkaroon ng ganong trabaho ang Dark Faction. Napatanong naman ang isang executive kung bakit nila aatakihin ang Black Reconnaissance ng biglaan. Nagalit si Lee at sinabihan ang executive kung sa tingin niya ba na tama ba magbenta ng mga tao. Sumagot ang executive na hindi iyon tama, at sabi ni Lee na nagtatanong pa siya kung alam naman niya ang sagot. Tinanong naman ni Lee ang lahat kung bakit nag-aaral pa rin sila ng martial arts hanggang ngayon. Sinabihan niya ang lahat ng wag iwasan ang mga mata sa kawalan ng katarungan. At yun ang trabaho ng mga naglalakad sa gabi na lasing sa espada. Nagtaka ang lahat dahil anong ibig sabihin ng sinabi ni Lee. Sinabihan ni Lee ang lahat na sumagot agad sa kanya dahil napapahiya siya ngayon. Nararamdaman naman ni Lee na biglang lumalakas ang temper niya. Sabay-sabay naman sumang-ayon kay Lee at tatandaan nila ito. Dagdag pa ni Lee para sa kapakanan nila, gagamitin niya ang resources ng Black Rabbit Union gaya ng elixirs, funds, at kung ano-ano pa. At kung sino man ang may reklamo tungkol dito, hahamunin ni Lee ng one-on-one battle para maresolba ang pagkakaiba ng opinyon nila. Tinanong niya kung sino ang gustong pumunta sa harap, pero walang nagtangkang lumapit, at natuwa naman si Lee dito dahil walang bakas ng dugo ng mga executives ang kamay niya. Sa susunod na panel, lumabas na si Lee at naisip na ang payapa. Naisip niya ang meeting kanina na natapos ng maayos at nagamit ang oras ng tama para isipin niya na meron siyang kakayahan sa ganong bagay. Lumapit naman ang isang tauhan sa kanya para sabihin na handa na ang pagkain ni Lee. Tinanggihan naman ito ni Lee at mas gusto niyang maligo dahil hindi niya pa nililinis sarili niya pagkatapos magkaroon ng mga dugo sa kanya kanina. Tumingin naman si Lee sa tauhan ng may magandang aura, at nagulat ito. Napatanong naman si Lee kung nakakagulat ba siya, at humingi ng pasensya ang tauhan. Nanginginig pa rin ang tauhan at sinabi ni Lee na, hindi niya kailangan matakot ng sobra dahil walang mangyayaring masama sa kanila. At simula ngayon, si Lee na ang bagong Black Rabbit Union Master. Sumang-ayon naman ang tauhan at sinabing natutuwa siyang makilala si Lee. Sabi naman ni Lee na unang araw niya palang simula nung naging Union Master siya, kaya inutusan niya ang tauhan na gabayan siya, at ipakita ang mga luger gaya ng individual training room at elixir storage room. At maliligaw siya doon. Sumunod naman agad sa kanya ang tauhan. Sa susunod na panel, nakarating na si Lee sa elixir storage room.
Napatingin siya sa malaking storage at tinanong kung anong klaseng mga elixirs ang meron sila. Meron mga rare elixirs na hindi kayang kunin ng mga tao sa Jiangho, at distributed elixirs ay ang kabaliktaran nito. Meron lang sobrang onting tao na nakakuha ng rare elixirs, at karamihan ng mga tao sa Jiangho ay mas nakukuha ang distributed elixirs. Binuksan ni Lee ang isang storage, at nakita niya na distributed elixirs lamang ang mga ito, at hindi pa magaganda. Isa-isa binuksan ni Lee ang lahat ng storage, hanggang sa may nakita siya. Ito ay ang Blazing Heart Pill na isang high-quality distributed elixir. Ito ay isang elixir na babagay sa kondisyon niya ngayon na magbibigay ng tambak na energy sa loob ng katawan niya. Kinain ito ni Lee at naghintay. Pinaupo niya muna ang sarili niya at kumalma. Kalmado niyang tinatanggap ang pagliyab ng Blazing Heart Pill. Ang teknik na ginagamit ni Lee ay Invulnerable Golden Tortoise Technique. Habang ginagawa ito, napatanong si Lee kung ano ang nangyayari. Ang Heavenly Pearl ay inaabsorb na ang power ng Blazing Heart Pill bago pa magsimula ang cultivation technique ni Lee. Dumilat na si Lee. Hindi niya naintindihan ang nangyari dahil bago niya paggamitin ang technique, ang energy ng elixir ay biglang sumama sa Heavenly Pearl na parang bang naabsorb ito. Naghanda ulit si Lee para gamitin ang technique na merong 5 stages. Ang Land of Wood, Land of Fire, Battle, Transcendence, at Gold Realm. Natapos na ang teknik ni Lee at nagtataka pa rin siya. Ang Heavenly Pearl ay ginawa sa pamamagitan ng pag-absorb ng maraming Warrior's Chi, Life Force, at diwa ng isang buhay. Pero inabsorb din nito ang energy ng elixir na kinain niya ngayon lang. Naisip ni Lee kung ang Heavenly Pearl ba ay may kakaibang power na nag-aabsorb ng chi ng kalaban o ang energy nila. Napangiti si Lee at sinabing hindi maaari dahil gusto niya lang mamuhay bilang baliw na tao. Wala siyang plano na maging monster na lalagpasan ang demon cult leader. Sa ngayon, magmameditate muna si Lee para malaman kung ano ba nangyayari sa katawan niya. Naisip niya naman ito bigyan ng pangalan dahil hindi naman niya malalaman ang mangyayari. Maraming naisip na pangalan si Lee gaya ng engravings technique, Chi engravings technique, Heavenly engravings technique, Heavenly Pearl engravings technique, Heavenly Pearl engravings God technique, Heavenly Pearl engravings demonic technique, at Mad Demon Heavenly Pearl engravings technique. Pero hindi na nag-isip pa si Lee at hinayaan na ang lahat ng mga nabanggit niya. Biglang napaisip si Lee na ano pa ang hindi niya nagagawa simula na bumalik siya sa nakaraan dahil sa isang kakaibang kapalaran. Nilabas ni Lee ang kamay niya, at tinutok sa mga storage, at naghihintay sa mangyayari. Pero napaisip din siya na walang paraan para magawa niya ang Chi telekinesis sa level niya ngayon sa martial arts at internal energy. Naisip niya rin na kailan niya ba sinunod ang standards ng ibang tao. Ang paggawa ng martial art na hindi nag-exist sa mundo ay gawain ng mga baliw na tao. Ito ay sa paraan na pagdistansya ng sarili sa ibang paniniwala ng mga tao na maaari kang makagawa ng isang bagay na hindi nag-exist. Iiwanan ni Lee ang lahat ng theory ng martial knowledge na kanyang kinolekta. Aayusin niya ang power ng Heavenly Pearl at ang fundamental principle ng engravings sa isip niya na may malinis na estado. Nilabas niya ulit ang kamay niya at gumamit ng teknik. Nagsabi si Lee ng calm, at agad na may lumabas na itim na kamay. Nagulat si Lee dahil nakuha niya ang isang storage. Habang nasa kamay niya na ito, napangiti si Lee at sinabing, nakapadesisyon na siya ng pangalan, at ito ay ang Great Heavenly Pearl Engravings Technique. Dahil isang sikreto ang Heavenly Pearl, itatago niya ang dalawang salita na ito sa sarili niya, at tatawagan niya na lang itong Great Engravings Technique. At dito nagtapos ang pang-siyam na parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng The Return of the Mad Demon. Salamat!